Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 28 to May 4, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. So let's see, Libra. Anong ganap sa inyo this week? April 28 to May 4. Authenticity. Ayan, pagpapakatotoo sa iyong sarili. Oo, hindi ka na people pleaser. Para sa'yo, papakita mo kung sino ka talaga para alam mo kung sino yung ma-attract mo. 'Di ba? Kung sino yung ma-attract mo, yun yung talagang tanggap ka. Kasi totoo ka sa sarili mo. O self-fertility. So, yung iba sa inyo magiging very productive, marami kayong magagawa, marami kayong ma-accomplish ngayong week na to. Yung iba naman, maaring fertility can also be associated sa pregnancy. So, pwedeng ngayong week na to, malalaman nyo, pregnant kayo o kaya yung partner nyo. You have divine guidance. So, whatever you're working on right now, ginaguide ka ng universe, ginaguide ka kung saan ka mas mapapabuti. So, mas maganda na open ka sa mga signs, sa mga senyales, sa mga signos, kumbaga, na kapag masyadong parang, di ba minsan pag meron tayong gustong i-pursue, gawin, tapos for some reasons, laging hindi natutuloy or may balakid, hayaan mo lang. Kasi ibig sabihin, hindi yun para sa'yo or may ibang opportunities for you. Do not resist kasi you are guided. You are divinely guided. Diba? The High Priestess. Speaking of guidance, this is your instinct, your intuition. So, malakas ang inyong pakiramdam, yung sensitivity ninyo sa energies ng paligid ninyo. So, you have to pay attention around you. And maging observant ka sa mga signs sa paligid mo. You have the World. This is accomplishment. Meron kang accomplishment. Can be sa career path mo, trabaho mo. Yung iba sa inyo, meron kayong ma-achieve na savings or goal na earnings ninyo. Na lalo na kung kayo ay freelancer o kaya let's say work from home or nagbi-business kayo na pwedeng ma-achieve nyo na yung goal nyo na income for the week. So, maganda ang pasok ng kaperahan. You also have the Six of Swords and the Three of Pentacles. Yung iba, meron kayong trabaho sa ibang lugar. May aasikasuhin kayo. Pwedeng meron kayong kakausapin, makaka-meeting na kailangan yung pumunta sa isang lugar para makausap tong taong to. Yung iba naman sa inyo, pwede itong may offer ng business partnership o kaya naman collaboration. Kung ikaw ay isang content creator, social media influencer, may mga offer sa'yo for paid partnership. Some of you naman, maaring meron ditong natapos na kontrata, tapos may nagsisimulang bago. Pero itong nagsisimulang bago na to is medyo malayo sa lugar na dati mong project or dati mong trabaho. So, pwedeng paglilipat ng bahay ng trabaho. You have Saturn in Leo in the 5th house. So, maaring meron kang mga creative na projects na may delay, no? Kumbaga, hindi pa siya mangyayari or hindi pa siya matutuloy. And that's okay kasi timing no? Minsan kailangan may mga ma-delay na bagay para mag-align yung energies, no? Na ito pala yung mas makakabuti sa'yo. You have Venus in Aries in the 1st house. I feel like someone is very interested sa'yo. Kaya lang, maging maingat sa intention ng taong to sa'yo kasi pwede ang intention niya is pang sarili lang, no?
may pagka, ano ngayon, selfish. Oo, or makamundo. Makamundong intention. You have Saturn in Scorpio in the 8th house. Yung iba, meron kayong ma-receive na unexpected na pera, no? Unexpected pera, yung iba, galing to sa mana, o kaya, meron kang project na hindi mo inaasahan, malaki pala yung balik sa'yo, malaki yung kikitain mo. Mas swerte yung week na to no? Especially in your career. Meron ditong, ito yung tinanabaho mo pa dati. Pwedeng, meron kang inaasahan na back pay doon galing sa work na meron ka like a year ago, 6 months ago, na ngayong week na to marireceive mo na. Or any monetary na na kailangan mong matanggap kasi para sa'yo talaga yung maaring meron kang bonus na hindi mo na-receive. So, ngayong week na to, maibibigay na sa'yo. Discovery. You are discovering new opportunities. Kasi pwedeng, merong nag-i-inspire sa'yo ngayon, tumutulong, tapos nakaisip ka ng idea out of it na, subukan ko nga to. Or, ipursu ko to, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Ganon. So, mas malakas ang iyong loob na sumubok ng bago sa career, sa business. Meron ka kasi magandang idea. So, itong maganda mong idea na to, kumbaga pupuhananan mo to, kumbaga susugal ka rito sa idea na to kasi alam mo na meron tong magiging magandang kahihinatnan. Okay, sa relationship naman, yung iba sa inyo, if you're connecting with someone na parang feeling mo nandyan lang siya kasi kailangan ka niya. Or, kaya mo lang siya hinahayaan sa buhay mo kasi kailangan mo siya. So, meron ditong codependency. Yung isa lang yung mas nakikinabang sa relationship. Pero yung isa, hindi. Or, kumbaga, mas ma-effort yung other person kesa doon sa isa. Merong giver, merong taker. So, pwede ikaw yan or the person that you're dealing with. Army of Life. Ask for help, seek support, you are not alone. So, kung may mga pagkakataon na kailangan mo ng tulong, ang tulong naman hindi lang yan sa pera or anything monetary or material na bagay. Pwede rin tong knowledge, assistance. 'Di ba? So, if you need help, ask for help. Huwag mong isipin na walang tutulong sa'yo. Syempre, 'di ba? Kailangan mag-e-effort ka rin para mag-ask ng help. Hindi naman yan basta na lang na, ito, tulong ko sa'yo. Wala naman silang idea kung anong kailangan mo, 'di ba? So, you have to ask for help if you need it. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.